After that hot steamy night in Canada, hindi alam ni Rina na magbubunga ang kapusukan niya ng gabing yun. Masiyadong magulo ang isip niya sa mga sandaling iyon, dahil sa pagpapalayas sa kanya ng mga kumakop sa kanya. Sa hindi inaasahang pangyayari, nakasalubong niya ang isang lalaki na may maladyos sa Griego na pangangatawan. Silver Larsen is a lost man dahil napag-alaman niya ang pagtataksil ng nobya niya sa kanya. Nasa Canada siya at nagpakalasing sa isang high-quality na bar. He was alone in the counter area, nang iwan siya ng kapatid niya. Then may biglang tumabi sa kanyang babae. He can't take his eyes away from the woman and for uncertain reason, napamura siya nang biglang nabuhay ang katawang lupa niya. He swore to himself na hindi matatapos ang gabing na hindi niya makasama ang babae. Tapos ka na ba dyan? Masungit na tanong ni Silver sakin, habang prenteng nakaupo sa sofa niya. Yes po sir, sagot ko sa katumayo, at ipinagpag ang mga dumi na nakita sa damit ko. Good. Now leave. Dali-dali akong umalis sa harapan niya, dala ang mga ginamit kong panglinis. Ayos ka lang ba Rina? Tanong ni Aling Lourdes sakin nang makita ang lungkot sa mga mata ko. Ngumiti ako at pinigilang hindi maiyak sa nangyari kanina. 2 linggo pa lang akong katulong dito, pero pakiramdam ko ay hindi ko na kaya. Uuwi ka na ba? Tanong ni Aling Lourdes. Opo Aling Lourdes. Naghihintay na po kasi sakin ang anak ko malungkot na sabi ko dito. Saka nagtungo sa maid's quarter, at hinubad ang uniform na suot. Bago ako tuluyang umalis, tinignan ko muna si Silver na ngayon ay umiinom na ng alak, habang may kausap sa cellphone nito. Nang makauwi ako sa bahay ay walang tao. Napabuntong hininga na lang ako, nang mapagtantong hindi pa umuwi ang anak ko, kasama ang ninang Divine niya. Umupo ako sa sofa at isinandal ang ulo sa sandalan. Mama, nagising ako dahil sa boses ng anghel na tumawag sakin. It's no other than, my baby angel. Yes baby, sabi ko saka hinalikan siya sa pisngi na ikinatawan niya. Nakatulog pala ako. Anong oras na ba? Where's Divine? Tanong ko sa anak ko, nang mapansin na wala ang anino ni Divine sa paligid. Nandito ako, napatingin ako sa kusina, nang marinig ang boses niya na nanggaling doon. Thank you Vine, sabi ko dahil inalagaan niya ang anak ko ngayong araw. Don't mention it Ree. We're best of friends diba? Natawa kaming pareho sa sinabi niya. Mauna na ako. May gagawin pa kasi ako Ree, palam nito saka umalis. Mama, are we going home? Napakunot-no ako, nang di ko maintindihan ang ibig sabihin ng anak ko. We are home baby, sabi ko nang maguluhan sa sinabi niya, dahil nasa bahay naman namin kami ngayon. In Canada mama, I want to meet papa, nanlaki ang mga mata ko sa tinuran ng anak ko. Alam kong matagal na niyang hinahanap ang ama niya, pero kahit ako, hindi ko alam kung matatanggap ba siya ng ama niya. Base sa pag-obserbo ko sa ama niya ng 2 linggo, hindi ako sigurado. Hindi nga niya alam na nakasama niya ako sa isang gabi. Hindi rin niya alam na may anak siyang nangangailangan ng pagkalinga niya. Baby, pupunta tayo ng Canada diba sabi ni mama, pero hindi para hanapin si papa. Pupunta tayo ng Canada para bisitahin si Tita Agatha at si Oceanie, sabi ko sa kanya, at ganoon na lang ang lungkot ang nakikita ko sa mga mata ng anak ko. Ayaw ko siyang paasahin, kaya kahit na masakit dapat malaman niya ang sadya namin sa pagpunta ng Canada. Ang alam niya kasi ay nasa Canada ang ama niya. Maski ako, akala ko sa Canada nakatira si Silver, dahil doon kami nagkita sa bar. It was a one night, and lasing siya that time, dahil nagpadala ako kahit na hindi naman ako nakainom. Nasa Canada ako that time, dahil binisita ko si Agatha doon dahil birthday niya. Agatha is my best friend. Siya ang kasama kong umalis nang tumakas ako sa bansa, nang minsang palayasin ako ng mga adopted parents ko. Pero nauna siyang umuwi sa Pinas, dahil sa nagkaayos na sila ng ama ni Oceanie na anak nila. Nagpaiwan ako to cool off, at doon ko nakilala si Silver. It's been 6 years nang umalis ako ng Canada, para bumalik ng Pinas, at 5 taong gulang na ang anak ko. Ang bunga sa isang gabi na nakasama ko si Silver. Naiinitindihan ko na hinahanap niya ang papa niya, because he's longing for his father's love, na kahit na anong gawin ko, ay hindi ko mapuna.
Mama, you always telling me that Papa is busy. I haven't met him even once. I just want to meet him, kahit na 1 minute lang Mama, naiiyak na sabi ng anak ko. Hindi ko alam kung anong sasabihin sa kanya. I am trying my best na lumapit kay Silver. Pumasok ako bilang katulong para makilala siya. Gusto kong makilala siya ng anak ko. Pero natatakot ako na ayawan siya ng papa niya. Ayokong masaktan ang anak ko dahil doon. Okay, so ganito, when we arrive in Canada, Mama will look for Papa, and I'll tell him to meet you. Is that good? Tumango naman siya, umaasang mangyayari ang sinabi ko. I'm sorry baby, Mama needs to lie. Maraming pumapasok sa isipan ko. Paano kung malaman ni Silver, at kung tanggapin niya ang anak namin, ay ilayo niya sa akin ang bata? Paano ako? Pero pag naiisip ko ang pagnanais na makita ng anak ko ang ama niya, mas nanagsakin na kilalanin si Silver, para sa anak ko kahit na may posibilidad na ilayo niya sa akin ang bata. Nasa sala kami ng mga kaibigan ko na si Angie, Divine at Kia. Si Agatha lang ang wala dahil nasa Canada ito ngayon. May ipapakita kami sa Yuri, it was Angie at lumapit siya sa akin dala ang isang magazine. Ibinaba ko ang juice na kasalukyan kong iniinom at tinignan siya. What is it? Tanong ko. Imbes na sagutin ako, ay binigay niya sa akin ang magazine na hawak niya. Naguguluhang tinignan ko ito, at nanlaki ang mga mata ko, nang makita ang mukha ng lalaki na nakasama ko sa isang gabi sa Canada. Nang magangat ako ng tingin, ay seryoso na silang tatlo na nakatingin sa akin. He's the man, right? Tanong ni Kia. How did you know? Hindi makapaniwalang tanong ko. Hunch. Sabi mo Canadian ang ama ni Hivo pero are you sure na Canadian nga? Baka kasi kagaya mo ay napadpad lang sa Canada that time, unang paliwanag ni Angie. That was our first clue na baka hindi Canadian o nakatira sa Canada ang ama ni Eve. It was just your assumptions na taga-Canada ito since doon mo nga siya unang nakilala. Second is, kahit sinuri, malalaman agad na mag-ama sila, dahil kuhang-kuhang lang naman po ng anak mo ang buong physical appearance ng ama niya. Galing lang siya sa ano mo, pero nagmana siya sa nagmamay-ari dyan sa pumasok sa ano mo natatawang ani ni Angie. I heard naghahanap siya ng new maid ngayon dagdag ni Kia, hindi pinansin ang biro ni Angie. Yeah, siya si Silver, isa sa kilalang mayaman na bachelor sa bansa. Nako, malaking isda ang nabingwit mo Ri, sabi ni Divine na tinawanan ng lahat. Hindi pa rin mag-sink in sa akin ang lahat ng mga nalaman ko ngayon. Matagal ko na siyang hinahanap dahil gusto siyang makilala ni Hivo. Buong akala ko nasa Canada siya. Yun pala, pero teka, paano pag masama ang ugali niya? What should I do? Gusto kong mag-apply bilang maid niya, sabi ko na ikinatigil ng tatlo. We know, we see that coming and don't worry Ri. Ikaw ang ipapadala bilang bagong maid niya, confident na sabi ni Angie. Perks of having connections. Saan tayo mag-stay Mama? Sa hotel muna anak, bago tayo pupunta sa bahay ng tita Agatha mo. Sabi ko sa kanya, kung excited ang anak ko, kinakabahan naman ako. Gusto ko sanang walang aberya ang pagtapak namin pabalik sa Canada. Agad kong sinecure ang anak ko. Nang tinawag ang pangalan namin. First time ni Hivo na makasakay sa plane, but he seems fine. Hindi siya natatakot o nagtatanong ng bagay-bagay. He's observing to his surroundings. Hi, napatingin ako sa gilid naming lalaki nang nagsalita ito. Kinakausap niya ang anak ko, na busy kakatingin sa paligid. The guy looks like in his 30s. Guwapo at halatang edukado. Hello po mister sabi ng anak ko, at binalingan ako ng tingin. Mama, can I talk to him? You're here naman, so I'm safe to talk with strangers, right? Hindi ko mapigil ang hindi matawa sa sinabi niya. Sa panggigil ko, ay hinalikan ko ang magkabilang pisngi nito. Of course anak, sabi ko at mukhang narinig ng lalaki ang sinabi ni Hivo, dahil natawa rin ito. How old are you kid? Rinig kong tanong ng lalaki. Why is he asking? Baka nakyo-cutan lang sa anak ko. I'm 5 years old po mister, sagot naman ni Hivo. I see, you look familiar, nang sabihin niya yun kinabahan ako agad. Kilala ba niya si Silver? Kung sino man ang nakakilala kay Silver, malalaman agad na magkamuka ito,
at si Hivo na parabang pinabiyak na bunga, dahil carbon copy ng bata ang physical appearance ng ama niya. Baka maghinala ito. Baby, sleep ka na. Stop talking na with that stranger anak, sabi ko at mukhang inaantok na rin siya, dahil isinandal niya ang kanyang likod sa upuan at humikab. Nang mapatingin ako sa lalaki, same time siyang nakatingin sa akin at sa anak ko. Parang inoobserbahan kami. Don't you mind if I ask you miss kung anong pangalan mo? Tanong niya. Hindi ako nagbibigay ng impormasyon namin sa kung sino sir. If you mind please mind your own business. Hindi ko mapigil ang magtaray, dahil hindi na maayos ang pakiramdam ko sa kanya. Parang may hatid siyang hindi magandang balita sa akin. I see. Tumahimik naman siya, kaya nakarating kami sa Canada nang walang sagabal. Nang makababa na kami, hindi na mapigilan ng anak ko na makaalis sa airport. Excited na talaga siyang ma-explore tong bansang ito. Bro, I saw a kid. Yeah, he looks exactly like you, sabi ng lalaki na nakausap namin kanina. May kausap siya sa phone, and nakatalikod sa amin, kaya hindi niya kami nakikita. Kaibigan ba siya ni Silver? Kailangan na namin makaalis dito. Hindi pa ito ang tamang oras, para malaman niya ang lahat. Hindi pa kampante ang loob ko sa kanya. Hindi ako sigurado kung mabuting tao ba siya. Ayokong isaalang-alang ang kaligtasan ng anak ko, kahit na ama pa niya ito. Nawakan ko ang kamay ni Hivo, at dali-daling pumara ng taxi. Lumabas ang driver sa sasakyan, at tinulungan kami sa pagpasok ng bagahe namin sa compartment. Nang papasok na kami sa loob, tinawag ni Hivo ang lalaki na nakausap niya sa plane kanina. Mister, nanlaki ang mga mata ko, lalo na nang marining ang ilang mga malutong na mura nito. Bad timing ka anak, mamaya kaibigan niya ng papa mo. They are leaving bro, narinig kong sabi niya sa kausap niya sa phone, saka ko sinirado ang pintuan. Faster mister, drive us to this address. Sabi ko sabay pakita ng address na sinulat ko sa maliit na notebook ko, habang nag-aalala na baka kaibigan yun ni Silver. Thank God safe na nakarating kami sa hotel. This is a 5-star hotel, at hindi ko na chinek kung sino ang may-ari. Isang gabi lang naman kami dito mag-stay. Nagpabook na ako online way back in the Philippines, so wala nang Costco's balungus pagdating namin dito. Maayos ang facility and secure naman ang hotel. Hivo seems to enjoy. I like it here mama, sabi niya. Nasa may malapit kami sa counter, nakaupo dahil hinihintay pa namin sandali ang maglelid sa amin sa kwarto namin. Oh my God, sabi ng babae, habang nakatingin sa anak ko. Ang babae ay parang kaedad ko lang. Maraming bodyguard sa likuran niya, so she's probably an important person. Iwan niyo na ako. I'm safe here, sabi ng babae. Nagulat ako nang magsalita siya ng Tagalog. Pinoy ba siya? Bakit siya papunta sa gawi namin? Kilala ba niya si Silver? Kung oo lagot kami. I'm sorry miss, pero your child looks so familiar. Parang nawalan ng dugo ang buo kong katawan sa tanong niya. I know na Pilipino rin kayo. I heard this cute little angel say the word po. Am I right kiddo? You came from Philippines. Nakangiting tanong niya sa anak ko. Yes po, ngumiti lang siya sa anak ko, at tinignan ako sa mga mata. Kilala mo si Silver Larsen? Tanong niya. Hindi ako sumagot at pakiramdam ko ay hihimatayin ako sa kaba. Base sa reaction mo, it's a yes sabi niya na seryosong nakatingin sakin. Hindi ako nakapagsalita, lalo na nang may staff na nag-excuse, dahil sasamahan na niya kami sa room namin. Nag-excuse ako sa babae, nang kinakabahan pa rin, but that woman follow us. Thank you, sabi ko sa staff nang may hatid kami sa room namin. I am harmless. Can I go inside? No worry, I can guarantee you na hindi ako masamang tao. By the way, I am Hannah Larsen, and yes, I am the sibling of Silver Larsen. Now, I'm totally doomed. Malayo pa man kami ay rinig na namin ang sigaw ni Oceanie, na tuwang-tuwa na makita si Hivo. Nasa likuran niya si Agatha na nakangiti sa amin. Kamusta ang biyahe? Tanong niya sa amin. Tiring, ikling sagot ko. Humalik si Hivo sa pisngi ni Agatha, at lumapit naman sakin si Oceanie. Hello baby girl, sabi ko dito at yumuko,
para mahalikan niya sa pisngi. Hello po Tita Ri. Hindi na kami hinintay ng dalawang bata, at agad na nagtutumakbo papasok sa loob ng bahay. What happened? I received your text last night, nag-aalalang tanong ni Agatha sakin. Pag-usapan na lang natin sa loob. Sila Divine, wala pa ba? Tanong ko dito. On the way na raw ang tatlo sagot nito. Nang makapasok kami sa loob, ay busy ang lahat sa paghahanda. Wala ang presensya ng asawa ni Agatha, dahil may pinuntahan daw saglit, so basically kami lang ang nandito at mga katulong. Hindi kami lagi nagkakaabutan ni Kale, Agatha's husband. What happened? Spill it Ri. Hindi na makapaghintay si Agatha, na ikwento ko ang tungkol sa nangyari kahapon, kaya sinimulan ko na ang pagkikwento ko sa nangyari sa airport, at sa pagdating ni Hannah. Hannah waited me dahil inasikaso ko pa ang bata. Pinalitan ko ng damit saka pinatulog. Hindi na nagtanong masyado about Hannah ang anak ko, dahil inaantok na rin, so wala na siyang kamalay-malay, kung anong nangyayari sa paligid niya, kung hindi ito inaantok, kanina pa niya for sure dinadaldal si Hannah. He looks exactly like Kuya, at kung magsalita siya o kumilos ay parang si Kuya, sabi niya habang nakatingin sa anak kong mahimbing na natutulog. I must agree with her, dahil sa 2 linggo na paninilbihan ko kay Steven, ay minsan natutulala ako pag nakatingin sa kanya, dahil parang ang nakikita ko ay ang mature na version ng anak ko. Ilang taon na siya? Tanong niya. 5 sagot ko. I see. Pero bakit? I know what she means bakit. Bakit ko tinago ang bata? Bakit ko nilayo ang bata? Bakit hindi ko siya pinakilala sa kapatid niya? Because hindi naman matindaan ng kuya mo ang nangyari sa amin 6 years ago. Kaya magugulat siya kung malaman niya na may anak siya sakin bigla, lalo na't one night ang nangyari sa amin before, paliwanag ko. Really? Doubt that. Natatandaan ko pa nga itsura mo kahit na bata pa ako noon, sabi niya na ikinalaki ng mata ko. What do you mean by that? Tanong ko. Kasama ako ni Kuya that time sa bar. I excused myself for a while, dahil nagbanyo ako and when I came back, nag-uusap na kayo. So hindi na lang ako lumapit pa, at hinayaan kayo, lumapit ako sa inyo kanina, dahil sa kamukhang kamukha ng kapatid ko si Hivo, in fact na nagsama kayo for one night. Kaya hindi malabo na anak ng kapatid ko ang anak mo. Kaya nga malakas ang loob ko na lumapit. Literal akong napanganga sa sinabi niya. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Besides, may girlfriend na siya. Isa pa, nitong buwan ko lang nalaman na sa Pilipinas siya nakatira. Akala ko kasi ay taga-Canada siya, kaya hindi ko siya mahanap. It was my friend ang nagsabi sa akin ng tungkol sa kanya. At for the same reason, dahil kamukha daw ng anak ko si Silver, naghinala sila na baka nga siya ang ama ni Hivo. Natawa si Hannah sa sinabi ko. Napakaano naman kasi, na dahil lang sa kamukha ng anak ko, kaya nakumpirma nila na siya ang ama ni Hivo. I can't blame them though, dahil totoo naman. Well, yeah, kamukha nga naman talaga ni Kuya. Ang weird lang ng basehan, sabi niya. Hivo wants to meet his dad. As his mother, gusto kong masiguro na mabuting ama ang daddy niya. Baka kasi itakwil niya ang anak ko, lalo na nang may girlfriend siya ngayon. Pumasok ako bilang katulong sa kuya mo para kilalanin siya, kung tama ba na ipakilala ko ang bata sa kanya o hindi, tapat na sabi ko kay Hannah. I don't like that witch, sabi pa niya. It's not my right na manghimasok sa desisyon mo sa buhay. At tama ka naman na dapat kilalanin mo si kuya. Hindi porke kapatid ko siya susuportahan ko siya. He's ogag so he needs to change first. Pero mabait naman siya minsan. I can guarantee you with that, nakangiting aniya. Thank you, sabi ko. She's nice, malayo sa ugali ng kapatid niya. What is your name by the way? Natawa siya. Oo nga naman, kanina pa kami nag-uusap, pero heto at hindi pa niya ako kilala. Rina, just call me Ri o Rin, sagot ko. It's nice meeting you Rin. Anyway, gusto ko lang i-clarify sa'yo regarding sa sinasabi mong girlfriend ni Kuya. That witch, Amanda, kiniklaim niya na si Kuya ang ama ng pinagbubuntis niya. Kuya denied it, pero mapilit pa rin ang bruha, kaya we don't have a choice kundi kapkopan siya, para after delivery, pwede na kaming magpa-DNA test. Ayaw namin ng skandalo, sabi niya na puno ng panggigigil.
O so yung girlfriend na lagi niyang kausap ay buntis pala. Ipupush ko ba na ipakilala ang anak ko? O hindi na lang? Kinukulit na nga nina mama at papa si kuya, para sa bagong tagapagmana, pero ayaw ko namang galing sa bruhang yun ang magmamana ng legacy namin. Kahit ganoon si kuya, hindi naman niya tinatakbuhan ang responsibilidad niya. Matagal na silang wala ng Amanda na yun, kaya nang sabihin niya na hindi kanya ang bata, ay naniniwala ako sa kanya. Dagdag pa niya sa tumayo, at lumapit sa anak ko. But I guess, hindi na ako dapat na ma-stress pa. Your son is the firstborn of kuya, so dapat lang na siya ang tagapagmana niya. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya. Please wag mo munang sabihin. Hindi ko hinanggad ang kayamanan ni Silver. Kaya kung buhayin ang anak ko. Ang gusto ko lang ay lumaki siya na malayo sa gulo, sabi ko. Ayaw kong makisawsaw sa kaguluhan nila. Ayaw kong madamay ang anak ko. I respect your decision, Ri. Hindi ko rin sasabihin kay kuya, kahit hindi ka makiusap sakin. Kailangan ko munang makita na responsable na siya sa buhay niya. Sabi niya at ngumiti. Mas gusto kita maging sister-in-law, sabi niya na ikinapula ko. Nakakahiya. Hindi naman sumagi sa isip ko na maging kami ng ama ng anak ko. Ang gusto ko lang ay mapagbigyan ng anak ko sa kagustuhan niyang makilala ang ama niya. Maaari ko bang dalawin ang bata sa'yo? Maaari ba akong magpakilala bilang tita niya? Pwede ko ba siyang hiramin kahit sandali lang? Promise, mag-iingat ako, sabi niya na puno ng pagsusumamo. Natawa ako sa tinuran niya. Ewan ko pero kahit bago pa lang kami nagkausap, pakiramdam ko ilang dekada na kaming magkakilala. Ayos lang sakin. Pero dapat ka muna niyang makilala, at dapat masanay siya sa'yo. Sandali lang kami dito sa Canada, uuwi rin kami ng Pinas sa susunod na linggo, sabi ko na ikinatuwa niya. Sige, can I have your address doon? And your number as well? If okay lang naman. Sure, sabi ko at ibinigay sa kanya ang address at cellphone number ko, saka siya nagpaalam para umalis. Kinabukasan ay maaga akong nagising, dahil nararamdaman ko na namang gising na rin tong anak kong to na nasa tabi ko. Good morning mama. Masiglang bati ng anak ko, na halos mapunit ang bibig sa laki ng ngiti. Good morning anak, sabi ko at hinalikan siya sa magkabilang pisngi na tinuwanan niya. Mama, where's the beautiful lady last night? Agad na pumasok sa isip ko si Hana. Kung ganoon, nakita siya ni Hivo kagabi. Nasa room niya anak, but magkikita tayo later sa kanya. Sasabay siya sa atin sa breakfast. Biglang lumiwanag ang mukha ni Hivo, at nagtutumalan sa tuwa. Agad naming ginawa ang morning rituals namin dalawa, saka kami bumaba para i-meet si Hana. Kompleto ang facilities dito sa hotel, at may something like resto sila dito, and well accommodated lahat, that's why I like it. Simple yet cozy. Oh, hi darling, sabi ni Hana nang makalapit kami sa kanya sa table. Bahagya siyang lumuhad, para pantayan ang tangkad ng anak ko na nakatingin sa tita niya. Hello po, medyo nahihiya na bati ni Hivo. Hi Hivo, do you know me? Tanong ni Hana. No po, but I saw you last night in our room. I wasn't able to talk to you because I'm sleepy. I'm sorry po. Oh, my baby is so adorable. Nakaka-proud maging ina niya. It's okay darling. By the way, I am your Tita Hana. You're so pretty po Tita Hana. My name po is Hivo, masiglang sagot ng anak ko, at nang mapatingin ako kay Hana, ay nakatingin na siya sa akin. Hello Hivo. Come on, let's eat. I already ordered the food, sabi ni Hana at umupo kami sa round table, na hindi naman spacious para sa aming tatlo. Magkadikit si Hana at Hivo, and it seems fine to me. I know this sounds weird, but wala akong choice kung hindi maki-get along kay Hana. Isa pa, she's nice and kind, so I hope na hindi ako nagkamali na pagkatiwalaan siya. After all kapatid niya si Silver, and naniniwala ako na blood is thicker than water. Say bye to Tita Hana anak, sabi ko sa anak ko, dahil tutungo na kami sa bahay ni Agatha. Bye po Tita Hana, magiliw na sabi ni Hivo kay Hana, na ngayon ay naiiyak dahil gusto pang makasama ang anak ko. Sama niyo na lang kaya ako Ri, sabi ni Hana na tinawanan ko lang.
Sumimangot siya at kinarga ang anak ko. Tangi, may emi-meet kang producer diba? Sabi ko at mas sumimangot pa siya. Yun kasi ang sabi niya kanina, kaya nandito siya sa Canada ngayon. Sama niyo ako baby Eve, pa-cute na kausap niya sa anak ko. Lumingon sakin si Hivo, na tila nang hihingi ng tulong, kung paano sagutin si Hana. Kasi Tita Hana, Mama and I, will go to the house of Tita Agatha po, and after that, we will find my papa po. Napabuntong hininga ako, at alanganing ngumiti kay Hana. Hivo didn't know na kapatid ng ama niya si Hana. Hindi naman pinaalam ni Hana ang kaugnayan niya sa ama nito, kaya nagpapasalamat ako dahil doon. Do not worry baby Eve. For sure kung nasan man si papa mo ngayon, love na love ka niya. Besides, andito si mommy mo at ako para sa iyo, sabi nito at hinalikan ng anak ko sa magkabilaang pisngi. Hindi nagtagal ay nagpaalam na kami sa kanya, at dumiretso sa bahay ni Agatha. Pagkatapos kong magkwento kay Agatha, ay literal din siyang napanganga. What a small world, sabi pa niya. Indeed.